Magandang araw mga kababayan. Narito na ang pinakabagong ulat sa lagay ng panahon ngayong araw, October 20, 2025, Monday. Bagyong Ramil papalabas na ng Philippine Area of Responsibility. Inaasahan na ito ay lalakas pa at ang trough ng bagyo ay patuloy na makakaapekto sa ilagang kanluran ng bansa. Tingnan din natin kung meron bang bagong sama ng panahon na posibleng mabuo sa mga susunod na araw o linggo. Para naman lagi kang updated sa lagay ng panahon, i-click mo lang ang subscribe button. Ngayong umaga, patuloy na kumikilos si Tropical Storm Ramil habang papalapit sa paglabas ng Philippine Area of Responsibility. Ayon sa Pag-asa, ngayong umaga ang sentro ng bagyo ay nasa layong 350 kilometers kanluran ng Sinait, Ilocos Sur. Taglay pa rin nito ang maximum sustained winds na umaabot sa 65 kilometers per hour malapit sa sentro at bugso ng hangin na hanggang 80 kilometers per hour. Ang central pressure nito ay nasa 998 hectopascals. Kumikilos ito pahilagang kanluran sa bilis na 25 kilometers per hour. At may lakas ng hangin umaabot hanggang 450 kilometers mula sa sentro, kaya't kahit lumalayo na ito sa kalupaan ay patuloy pa rin mararanasan ang epekto ng bagyo sa malaking bahagi ng Luzon. Nananatiling nakataas ang Tropical Cyclone Wind Signal number 1 sa ilang lugar. Sa ilalim ng Signal number 1 may banta ng malalakas na hangin sa loob ng 36 hours na maaaring umabot sa pagitan ng 39 hanggang 61 kilometers per hour. Saklaw nito ang Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Hilaga at kanlurang bahagi ng Pangasinan, Abra at kanlurang bahagi ng Benguet. Bagaman mas mahina na kumpara noong nasa loob pa ng bansa ang bagyo, maaari pa rin itong magdulot ng mga bugso ng hangin na posibleng makasira ng marurupok na istruktura. Pinapayuhan ng publiko na huwag maging kampante habang ang bagyo ay hindi pa tuluyang nakakalabas ng Philippine Area of Responsibility. Mahalagang tandaan na kahit nasa labas na ang sentro ng bagyo, ang karamihan sa Luzon, maaari pa ring makaranas ng malalakas na bugso ng hangin ang mga lugar na nasa tabing dagat at mga matataas na lugar gaya ng bundok. Ito ay dahil sa epekto ng trough at outer rain bands ng bagyo na kumikilos kasabay ng easterlies. Posible ring maranasan ang gale force gust sa mga coastal at upland areas kahit hindi kasama sa mga lugar na nasa ilalim ng wind signal. Ayon sa pinakahuling track at intensity outlook ng Pag-asa, magpapatuloy ang pagkilos ni Ramil pakanluran, hilagang kanluran sa bahagi ng West Philippine Sea. Inaasahang tuluyan na itong lalabas ng Philippine Area of Responsibility ngayong umaga. Pagkalabas nito ng bansa, posibleng lumakas pa ito at maging isang severe tropical storm habang patuloy na kumikilos sa karagatan. Ang pag-intensify nito ay dahil sa mainit na sea surface temperature sa West Philippine Sea na favorable para sa pagbuo at paglakas ng bagyo. Para naman sa lagay ng panahon natin ngayong araw, patuloy pa rin ang epekto ng trough ni Ramil sa malaking bahagi ng Luzon. Inaasahan ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorm sa Metro Manila, Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Cagayan Valley, Central Luzon, Cavite, Batangas, Laguna, Rizal, Occidental Mindoro, Oriental Mindoro at Palawan. Maaaring magdulot ang mga pag-ulang ito ng flash floods at landslide lalo na sa mga mababang lugar at bulubunduking bahagi. Pinapayuhan ng mga residente na manatiling alerto lalo na kung may nakikitang pagtaas ng tubig sa mga sapa at ilog o kung may mga palatandaan ng pagguho ng lupa. Sa natitirang bahagi ng Luzon, bahagyang maulap hanggang maulap ang kalangitan na may mga pulupulong pag-ulan at thunderstorm dahil sa easterlies. Sa Visayas at Mindanao naman, asahan ang bahagyang maulap hanggang maulap na kalangitan na may mga panandaliang ulan at kulog dahil sa localized thunderstorm. Kahit hindi gaanong malakas ang mga pag-ulang ito, posibleng magdulot pa rin ng flash floods lalo na kung may masama ng lagay ng panahon sa isang lugar. Pagdating sa kondisyon ng dagat, inaasahang magiging katamtaman hanggang maalon sa extreme northern Luzon kung saan ang hangin ay moderate to strong na nagmumula sa northeast hanggang east. Ang taas ng alon sa mga lugar na ito ay posibleng umabot mula 2.5 hanggang 4 meters. Sa natitirang bahagi ng Luzon, light to moderate ang hangin mula east hanggang southeast at may alon mula 0.6 hanggang 2.5 meters. Samantala, sa Visayas at Mindanao, light to moderate ang hangin mula northeast hanggang southeast at ang taas ng alon ay mula 0.6 hanggang 1.8 meters. Dahil dito, pinapayuhan ng mga mangingisda at maliliit na bangka na mag-ingat habang pumapalaot lalo na sa mga lugar na posibleng makaranas ng malalakas na bugso ng hangin.
Meron bang potensyal na mabubuong sama ng panahon sa mga susunod na araw? Wala tayong nakikita sa ngayon. Ang napapansin lang natin ay posibleng hilahin ni Bagyong Ramil ang hanging amihan na magpapalakas dito at makakaapekto sa bansa. Ibig sabihin, posibleng maranasan ng mahalumigmig na hangin sa may northern Luzon na pwede ding magdala ng mga kalat-kalat na pag-ulan sa norte, ganun din sa Central Luzon. Sa tropical cyclone threat potential na inilabas ng Pag-asa, sinasabi na by next week pwedeng may mabuong low pressure system na manggagaling sa kanlurang bahagi ng Philippine Area of Responsibility. Kung ito ay madedevelop din isang bagyo, maaari nitong palakasin at hilahin ang hanging amihan na unti-unting umiiral sa may hilagang bahagi ng bansa. Sa ngayon, hindi pa tiyak ang direksyon ng weather disturbance na ito at malaki pa ang pwedeng magbago sa kilos at galaw nito. Kahit papalabas na si Bagyong Ramil at inaasahan natin na bubuti na ang lagay ng panahon sa malaking bahagi ng bansa, kailangan pa ring manatiling alerto. Ang ulan at hangin na dala ng trough ni Ramil ay maaari pa ding magdulot ng pagbaha, landslide at malalakas na bugso ng hangin lalo na sa mga baybaying lugar at bulubunduking bahagi sa mga susunod na araw. At yung mga biglaang thunderstorm, kahit walang bagyo ay malaki din minsan ang epekto sa isang lugar at posibleng magdulot ng landslide at thunderstorm. Kailangan natin tandaan na may umiiral pa din na La Nina phenomenon na pwedeng magtagal hanggang December. Kaya kahit mahinang bagyo lang ay kayang magpabaha agad sa ilang lugar. At kahit yung mga mahihinang thunderstorm na nangyayari ng sandalian or ilang oras ay kayang magdulot ng biglaang pagbaha sa mga lugar na madaling bahain. Kaya importante na tayo ay tumutok sa mga update tungkol sa lagay ng panahon para tayo ay palaging handa at alerto sa mabilis na pagbabago ng panahon. Isa rin sa mga dapat bantayan ay ang mga posibleng storm surge o biglaang pagtaas ng tubig sa mga baybaying lugar. Bagamat bumababa na ang panganib habang lumalayo ang bagyo, maaari pa ring maranasan ng malalakas na alon at pagtaas ng tubig sa mga lugar na direktang tinamaan ng hangin dala ng bagyo. Sa ganitong sitwasyon, mas mainam na umiwas muna sa mga coastal areas hanggang sa tuluyang bumuti ang panahon. Uulitin natin ang mga pangunahing detalye. Si Tropical Storm Ramil ay nasa layong 350 kilometers sa kanluran ng Sinait, Ilocos Sur. Taglay nito ang lakas ng hangin hanggang umaabot sa 65 kilometers per hour malapit sa sentro at bugso ng hangin hanggang 80 kilometers per hour. Kumikilos ito pa kanluran, hilagang kanluran sa bilis na 25 kilometers per hour. May nakataas pa rin na Tropical Cyclone Wind Signal number 1 sa Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Hilaga at kanlurang bahagi ng Pangasinan, Abra at kanlurang bahagi ng Benguet. Inaasahang tuluyang lalabas ng Philippine Area of Responsibility ngayong umaga. Pagkalabas ng PAR, posible pa itong lumakas at maging isang severe tropical storm habang patuloy na kumikilos sa West Philippine Sea. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay at palagi po tayong mag-ingat tuwing masama ang panahon.